Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay madaming mga martial artist ang nagtipon sa labas ng clan manor ng Ghost Illusion Clan. Kaya naman ay agad na may lumapit sa Council Elder Juan na kanyang gwardya upang sabihin ang nagaganap sa labas. Nang makalapit ito sa Council Elder ay agad naman siya nitong tinanong, sabi nito na sa labas ng clan gate ay may isang lalaki na ang pakilala ay isa siyang leader ng Dark Sword na dumating upang magpabatid ng isang mensahe na mula sa palasyo ng Lord. Nagulat naman ang Council Elder sa pagkakarinig patungkol sa leader ng Dark Sword, kaya naman ay napatanong na dito si Yuun kung ano bang meron sa Dark Sword na tinutukoy nito. Sumagot naman dito ang Council Elder na ito ay grupo na pinamumunuan ni Go Jiong, isa sa Dark Sword Clan's Dark Swordmen. Ito ay tinatawag na nakatagong lakas ng Sword Clan, mayroong isa pang kagaya nito at ito ay ang Great Martial Sword, ngunit ito ay nawala 3 taon na ang nakakalipas matapos na masangkot sa pagkakaalam ng mga bilanggo sa reversing demonic blood art noong ginaganap ang pagsusulit sa Demonic Academy. Matapos noon ay tanging ang Dark Sword na lang ang natira. Sabi dito ng Council Elder Juan na mabilis ang ginagawa ng mga ito na pagkilos at talagang nakakabahala ito. Sa nangyari ay bigla naman ditong napatayo si Yuun, sa nakita nila ay napatanong ang mga ito kung ano ang gagawin ng kanilang Vice Lord. Matapos ay lumabas ng clan guest house ang ating bida, sabi nito na ang tanging nararamdaman lamang ng ating bida sa Lord ay ang galit dahil sa hinayaan lamang nitong mamatay ang kanyang ina, at hindi nito inaasahan na ang sigalot sa pagitan nilang dalawa ng Lord ay lalaki ng ganito, kaya naman ay napapatanong siya kung tadhana ba na mangyari ang mga ganitong bagay. Agad naman na nakasunod dito ang dalawa sa labas, matapos ay tinawag ni Yuun si Council Elder Juan. Nagulat naman ito sa biglang pagtawag ng ating bida sa kanya. Sabi dito ni Yuun na kung nakahanda na ba ito sa bagay na sinabi nito sa kanya noong nakaraan, masaya naman itong sumagot at sinabi na matagal na siyang nakahanda para sa bagay na iyon. Sa labas naman ng Ghost Illusion Clan ay naghahantay ang mga Dark Sword, sabi dito ng Dark Sword Leader, na si Gujiong na mukhang ang mga ito ay lalabas na. Sa isip naman dito ng isa niyang kasama na leader ng gwardya ng palasyo, nahuli na ang grupo ng Vice Lord, at walang mga paggalaw na nagbibigay indikasyon na naghanda din ang mga ito ng puwersa upang pangsagot sa kanila. Maya-maya pa ay nakita na nilang nagbukas ang gate ng clan, mula dito ay nakita nilang lumabas sila Yuun kaya naman ay agad na bumati ang mga ito sa Vice Lord bilang paggalang, nagbigay din naman dito ang ating bida ng pagbati upang pagbibigay galang sa mga ito. Sabi dito ni Council Elder Juan na bago ang ginagawa ng mga ito, at nagtanong kung bakit maraming mandirigma ang nagtipon-tipon sa harap ng kanyang clan. Humingi naman ng paumanhin dito ang leader ng Dark Sword. Dahil kung sa tingin ba nito na nakakabastos ang ginawa nila, at huwag niya itong pag-isipan ng masama, dahil ang Dark Sword Sect ay hindi nagpunta sa Illusion Ghosts Clan upang takutin, agad naman na nagsalita ang pinuno ng gwardya ng Lord, at sinabi na may utos na ibinigay ang Lord para sa Vice Lord, agad naman na lumuha dito ang ating bida at sinabi na siya ang Vice Lord Xian Yuun ay handang sumunod sa ipinag-uutos ng Lord ng Demonic Cult. Matapos ay agad nitong binuklat ang kanyang hawak at binasa, sabi nito na ito ay ang utos para sa Vice Lord Xian Yuun. Isang telegrama ang dumating mula sa Zhejiang Province at sinasabi na ang puwersa ng Six-Blade God Warrior Clan ay nagtungo sa timog at Jerkang Castle patungo sa Northern Fujian. Papasamahan ito ng ilang mga puwersa ng Demonic Cult upang samahan siya at kuhanin ang puwersa sa Northern Fujian at gamitin upang mapahinto ang mga ito. Nakaramdam naman dito ng hindi maganda ang ating bida, pahabol pa nito na ito ay biglaang suliranin. At dahil sa ang Lord ay nagbigay dito ng utos, ay dapat itong sumama sa Dark Sword Group Leader at magmadaling umalis. Sa isip ng ating bida na ito pala ang plano ng Lord, ang pagbalakan siya sa labas ng Demonic Cult at hindi sa loob, agad naman na sumingit dito si Heobong at sinabi na sasamahan nito ang kanyang pinuno, ngunit sinigawan naman siya ng gwardya na sino ito upang sumuway sa ipinag-uutos ng Lord, at ang Lord ay nag-utos na ang Vice Lord ay aalis ng mag-isa. Sa isip naman ng Council Elder yon na gusto pa din ng ating bida na tahakin ang ruta na ito kahit na alam naman niya na isa lamang itong patibong,
At kahit na anong mangyari ay nais pa din ng Lord na ang anak nito ay paslangin dahil lamang sa banta ito sa kanyang posisyon. Matapos ay sinabi ng gwardya na ngayon ay magtungo na ang mga ito sa iniutos ng Lord sa kanila. Malapit sa libingan ng demonic cult, ay nakabalik na ang Grand Guardian at ang mga sumama sa kanya na mga gwardya upang maibalik ang bangkay ng Second Council Elder. Ngunit may napansin naman itong kakaiba. Sa isip nito na ang pakiramdam sa paligid ay biglang naging kakaiba habang nasa paglalakad ang mga ito pabalik kasama ng bangkay ng Second Council Elder. At hindi nito gusto ang kanyang nararamdaman sa mga mandirigma at mga alalay na naglalakad-lakad sa loob ng palasyo. Nang bigla namang sinabi ng gwardya na kailangan muna ng mga ito na maipakita ang bangkay sa Lord ngunit kailangan na muna nilang malinisan ito, sabi naman dito ng Grand Guardian na maari na nilang kuhanin ito, ngunit nagulat naman ito nang biglang lumiko ang mga ito ng daraanan. Kaya naman ay agad nitong pinigilan ang mga may bitbit dito ngunit bigla naman siyang hinaranggan ng gwardya, sabi nito na ito ay isang utos mula sa Lord, at wala na itong kahit na anong kinalaman pa sa bangkay. Sabi pa nito na hindi ngayon ang tamang oras para mag-isip patungkol dito, dahil ang Lord ay inutusan siya na dalhin ang Grand Guardian sa Great Hall kapag ito ay nakabalik na. Sabi naman dito ng Grand Guardian na ang Great Hall ay hindi bubuksan hanggat walang pagpupulong at imposible ang sinasabi nito sa kanya. Sabi naman dito ng gwardya na ang pagpupulong ay nag-umpisa na nitong umaga pa kaya naman ay magmadali na ito. Nagtanong naman ang Grand Guardian kung patungkol saan naman ang pagpupulong na ito. Sabi ng gwardya na ito ay patungkol sa pag-aalis sa pagiging Vice Lord ni Qian Yuwon. Matapos ay agad naman itong nagpaalam at sinabi na magtutungo na ito doon, kaya naman ay napasabi ang gwardya na halatang sinusuportahan talaga nito ang Vice Lord, ngunit hindi na nito makikita pa ang Vice Lord na hinahanap nito. Agad na nagtungo na ang Grand Guardian sa Great Hall ng Demonic Cult, sa isip ng Grand Guardian na ang pagpupulong na ito ay isinagawa upang pag-usapan ang pagtatanggal sa posisyon ng Vice Lord ngunit hindi niya makita ito dito. At bakit tanging si Council Elder Juan lang ang tanging kakampi ng Vice Lord ang naririto sa pagpupulong? Tinawag naman siya ng Lord at inutusan, sabi nito na magtungo sa gitna ang Great Guardian, na agad naman itong sumang-ayon. Sabi ng Lord na tatanungin niya ulit ito upang malaman ang mga nangyari sa naganap na insidente na sinabi nito sa kanya. Sabi ng Lord na kung totoo ba na nakita mismo ng kanyang dalawang mga mata na ang Vice Lord Qian Yuwon ay pinatay ang Second Council Elder dahil lamang sa pagkakabigla, sa narinig na ito ng Grand Guardian ay bigla naman itong nagulat at nagtataka. Ngunit nang magsasalita na ito ay nagpadala ang Lord sa kanya ng isang sound telepathy, sabi nito na sabihin lamang nitong sagot ay kung ano ang nais niya lamang na sambitin nito, dahil kung hindi, ay i-activate nito ang parasite at ipapakalat ang lason sa loob ng katawan nito. Kaya naman ay sabi ng Lord na tatanungin niya ulit ito sa huling pagkakataon, na kung totoo ba na ang Great Guardian ay nasaksihan ang pagpatay sa Second Council Elder ng kanilang Vice Lord na si Qian Yuwon gamit ang isang surprise attack. Agad naman itong sumagot, at sinabi nito na gaya nga ng sinabi niya ay ang Vice Lord Qian Yuwon ay hindi inatake ang Second Council Elder gamit ang surprise attack. Sa narinig na ito ng Lord ay bigla naman itong nakaramdam ng matinding galit sa katawan, sa isip nito na kung ganon ay mapipilitan na siyang paganahin ito. Agad itong nagpalabas ng isang aura na dumirekta sa parasite na nasa loob ng katawan ng Grand Guardian. Nagpatuloy naman sa pagsasalita ang Grand Guardian at sinabi na ang Vice Lord ay hindi pinaslang ang Second Council Elder dahil lamang sa paghihiganti. Nagulat naman ang Lord sa mga nangyayari dahil bakit walang naging reaksyon ito sa katawan ng Grand Guardian, hindi pa din ito humihinto sa kanyang pagsasalita, at sinabi nito na ang demonic reversal technique ang sanhi ng pagkamatay nito. Dahil dito ay agad na sinugod ito ng Lord, at nagpakawala ng isang malakas na atake sa Grand Guardian, ngunit sa hindi inaasahan ay biglang may samalag nito para sa Grand Guardian, at ito ay ang Council Elder Juan. Nagulat naman dito ang Lord, matapos na masalag ang atake ng Lord ay isinigaw ng Grand Guardian na ang Vice Lord ay dinapensahan lamang ang kanyang sarili at nagawag matalo ang Second Council Elder dahil sa nagawa nitong matutunan ang teknik na demonic blood reversing art.
Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Napasabi naman ito kay Council Elder Juan na sino ito upang subukang kalabanan siya bilang ang Lord ng Heavenly Demonic Cult. Matapos na maglayo ang dalawa ay sinabi nito na hindi siya ang totoong Council Elder Juan, bigla namang nagtaka dito ang Lord sa sinabi nito. Matapos ay tinanggal nito ang kanyang maskara, gulat naman dito ang Lord, dahil ang taong nasa harapan niya ay ang kanyang anak na si Qian Yuwon. Napanganga naman sa gulat ang lahat ng nakakita kay Yuwon sa loob ng Great Hall. Sabi dito ng Lord na hindi maaring nandito ito, nginitian lamang ito ng ating bida. Pagkatapos ay sinabi niya na naparito siya upang kuhanin ang pagiging Lord sa Heavenly Demonic Cult. Sa malayong lugar naman sa labas ng Demonic Cult, ay nagpapatuloy sa paglalakbay ang grupo ng Dark Sword at ang nagpapanggap na Yuwon. Nag-uusap naman ang dalawa gamit ang sound telepathy at sinasabi na halos lagpas na sila ng 1.5 milya mula sa Demonic Cult. Sinagot naman siya ng kanyang leader na kailangan na nilang gawin ito ngayon. Kaya naman ay huminto ang mga ito, napansin naman ng nagpapanggap na Yuwon ang paghinto ng mga ito. Matapos ay agad na naglabas ang mga ito ng kanilang mga sandata, sa nangyari ay nagtataka naman ang Yuwon na kasama nila kung ano ang ginagawa ng mga ito. Masaya namang sinasabi ng leader ng Dark Sword na hindi ba nito alam na dito na sila maghuhukay ng libingan para sa kanya, at agad na nagsisugod na ang mga ito. Sabi nito na naghahantay naman talaga siya na ibunyag ng mga ito ang tunay na intensyon nila. Mabilis na nakaiwas sa atakeng ito ang nagpapanggap na Yuwon, at gamit ang mabilis na counter-attack para dito, ay mabilis lamang nito na napaslang ang isang hanggal na kasama nila at agad na nagtungo sa iba pang mga kasama nito. Kaya naman ay tinanong ito ng leader ng Dark Sword kung ang Vice Lord ba ay nagtatangka pa na lumaban. Sabi naman nito na mukhang minalas yata sila ngayon at inialis na nito ang kanyang suot na maskara. Nagulat naman ito nang makita ang muka na nakatago sa loob ng maskara, dahil ito ay ang 11th Council Elder Juan at hindi ang Vice Lord. Galit na galit siya dahil hindi maaring mangyari ito, at mukhang umpisa pa lang na nagkita sila ay nagpapanggap na ito bilang ang Vice Lord. Masaya naman itong sinasabi sa leader ng Dark Sword na tama ito sa kanyang sinabi. Kaya naman ay sinabi nito na anong lakas ng loob nitong suwayan ang ipinag-uutos sa kanila ng Lord ng Demonic Cult. Sinagot naman ito ng Council Elder Juan na malinaw naman na ang utos na ibinigay sa kanila ay ang paslangin ang Vice Lord kaya sila ang inutusan na samahan sana ito. Kaya naman ay inutos ng leader ng Dark Sword na hulihin ang traidor na Council Elder Juan at mabilis itong gawin upang mabilis silang makabalik sa Demonic Cult. Sabi naman dito ng Council Elder na mukhang maraming mga mandirigma ang nasa kanyang panig, ngunit magawa kayang mahuli ng mga ito siya kung magdesisyon itong tumakas palayo. Nakangiti naman itong sinabi na sa tingin ba ng Council Elder Juan na pumunta sila dito nang hindi ito pinaghandaan, at agad na may ginawa ang mga ito. Sabi naman ng Council Elder Juan na hindi ito maganda dahil hindi niya inaasahan ang ganito. Sa loob naman ng Great Hall, ay biglang nagkagulo ang mga tao na dumalo sa pagpupulong, at nagtataka kung ito ba talaga ang Vice Lord dahil ang boses nito ay sa Council Elder Juan, agad naman na ibinalik ni Yuwon ang kanyang tunay na boses. Galit naman dito ang Lord at sa isip nito na mukhang na-master na din ng kanyang anak ang isang evil magic upang magawang mabago ang boses nito, kaya naman ay sinigawan ng Lord ang ating bida. Sabi nito na ang ginawa nito ay kalapastanganan upang maglakas ng loob na sumuwi sa ipinag-uutos sa kanya ng Lord ng Demonic Cult, at magawang itago ang kanyang pagkakakilanlan upang makapasok sa loob ng Great Hall, at tinatanong kung sinusubukan ba nitong magtayo ng isang rebelyon. Sabi naman dito ni Yuwon na bago niya sagutin ang tanong nito ay nais niya munang magtanong sa Lord, kung bakit nito sinubukan na alisin siya sa posisyon bilang isang Vice Lord sa pamamagitan ng pagbibintang sa pagpatay sa Second Council Elder. Napangiti naman dito ang Lord at sinabi na ang sinabi ba nito ay ang pinagbibintangan siya, kaya naman ay agad itong nag-utos na dakpin ito ng Grand Guardian dahil ang Vice Lord Qian Yuwon ay lumabag sa batas ng kanilang Demonic Cult,
ngunit hindi naman ito sinang-ayunan ng Grand Guardian at sinabi na hindi niya ito magagawang sundin. Dahil dito ay nagalit ang Lord at sinabi na tignan nilang lahat ito, dahil ang Grand Guardian Marakim ay sumusunod sa utos ng Vice Lord imbis na sa utos ng Lord ng demonic cult, at nais ba ng mga ito na maniwala sa testimonyang ginawa nito kani-kanina lamang. Sa nangyayari ay nagtataka naman ang mga tao na nasa loob ng Great Hall, kaya naman ay sabi ng Lord sa mga ito na mukhang ang Grand Guardian ay tapat na sa Vice Lord at kailangan nitong gantimpalaan at singilin sa kanyang nagawang pagkakamali, at agad ito na may tinawag na malalakas na mandirigma ng palasyo. Matapos ay iniutos nito na arestuhin ang Vice Lord at ang Grand Guardian ngayon din, ngunit bago magawa ng mga ito ang pag-aresto ay may narinig silang ingay na nagmumula sa pintuan ng Great Hall na mukhang may gusto ditong pumasok at pinipigilan ng mga gwardya ng Lord. Nang bigla naman na may naganap na malakas na pagsabog sa pintuan ng Great Hall, maya-maya pa ay lumitaw dito ang 10th Council Elder Yon, humihingi ito ng pasensya sa pagkakahuli na ng dating nito sa pagpupulong, dahil may inas-ikaso pa itong importanteng ebidensya. Matapos ay agad nitong inihagis ang bangkay ng 2nd Council Elder sa harapan ng lahat gamit ang kanyang chi telekinesis. Nagulat naman dito ang mga tao sa loob ng Great Hall at kinumpirma na ito nga ay ang teknik ng demonic blood reversal art, at mukhang ang testimonya ng Grand Guardian ay totoo. Galit na galit naman ito sa kanyang inutusan, dahil sinabihan niya ito na sunugin na ang bangkay ng 2nd Council Elder ngunit nagawa lamang siyang matalo ng Council Elder Yon at makuha ito. Bago nito sa loob ng crematorium ay may nangyayaring labanan, nagtataka naman ang mga gwardya ng Lord dito dahil ang buong akala nila ay ang lahat ng kakampi ng Vice Lord ay naipasama na sa mga umalis at nagtungo sa iba't ibang mga lugar sa labas ng demonic cult. Sa isip naman ni Yuwon ay masayang-masaya ito dahil nagawa ng mga ito ang kailangan niya sa tamang oras, dahil naghanda ito ng mga puwersa sa mga hindi alam ng Lord na kaanib ni Yuwon. Nang ang Left Guardian ay naaresto, ay ang plano ay nailipat sa loob ng Demonic Academy, dahil ang mga iba pa nitong kasamahan na naiwan sa loob ay hindi naaresto o nawala, at isa na dito si Ho Sangua, isa sa 6 na espada ni Yuwon. 1.5 milya sa silangang bahagi ng Heavenly Demonic Cult, ay kasalukuyang nakikipaglaban ang Council Elder Juan sa grupo ng Dark Sword. Sumisigaw ang leader ng mga ito na hulihin ang Council Elder at huwag itong hahayaang makatakas, sa nangyayari ay nahihirapan na itong makipaglaban, sa isip nito na masyadong marami ang mga humahabol sa kanya na gumagamit ng blood reversal art, at mahirap para sa kanya na mag-isa lamang ang kaharipan ang mga ito. Sabi naman ng leader ng mga ito na mukhang nahihirapan na sa paghinga ang Council Elder Juan, at wala ng punto pa ang pagtakbo pa nito sa kanila. Ngunit nang makalabas ito sa kagubatan, ay nagulat naman ito sa kanyang nakita, dahil sa harap nito ay mayroong nag-aabang na malaking bilang ng mga mandirigma. Nang tignan niyang mabuti ito, ay ang malaking bilang ng hukbo na nasa harapan niya ay mula sa Blade Clan, at Lost Clan, kaya naman ay nagtataka ito na kung anong ginagawa ng dalawang clan sa lugar na ito. Kaya naman ay huminga na lang ito ng malalim at ang bagay na ganito ay hindi niya inaasahan, at napangiti na lang at napasabi na tingin nito ay sinapit na niya ang kanyang katapusan ngunit masaya ito na nagawa niyang makatulong sa Vice Lord kahit na sa huling sandali ng kanyang buhay. Nang maabutan ito ng mga humahabol sa kanya na grupo ng Dark Sword ay sinabi ng leader nila na ngayon ay ito na ang katapusan ng Council Elder Juan, at nandito siya sa isang sitwasyon kung saan ay naipit ang Council Elder sa hindi inaasahang pagkakataon. Kaya naman dahil dito ay hinawakan na ng mahigpit ng Council Elder Juan ang kanyang blade, at masayang naghanda. Sinabi niya na handa na itong mamatay sa lugar na ito at gagamitin na niya ang buo niyang lakas at napapikit ito, at sinabi na kailangan niyang pumatay sa pagkakataon na ito ng marami hanggat maari, at pagdilat ay sinabi ng Council Elder na ang lahat ng ito ay gagawin niya para sa batang Lord Xian Yuwon. Matapos ay nagpalabas na ito ng napakalakas na aura sa buong paligid, bilang paghahanda sa pagbubuwis nito ng kanyang buhay para sa kanyang Lord Xian Yuwon. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.